May kalabasa, may sitaw, at may tofu or tokwa. Sa mga bago pa lang po sa aking channel at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe po and hit the notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga videos. Maraming salamat po sa Hello po mga kabayan! For today's video, gagawa po tayo ng ginisang gulay. Healthy dish po ito dahil hindi po tayo gagamit ng karne. Ang main ingredient po natin ay tofu. Frinay ko po muna ito, kaya fried tokwa na po ito. At ang ibang sangkap naman po ay bawang, chopped garlic, tapos chopped onions, or sibuyas, at kalabasa. Ito naman po ang ating sitaw. At ang mga pampalasa po natin ay patis, toyo or soy sauce, garlic powder, oyster sauce, optional po yan kung meron lang po kayo, at saka yung garlic powder, optional din po yan. At salt and pepper. Yan lang po yung mga ating gagamitin sa pagluto ng ginisang gulay or ginisang kalabasa at sitaw. Yan. Tara po, luto na tayo. Healthy lunch po ito. Ayan, mag-uumpisa na po tayo mag-gisa. Naglagay lang po ako kanina, dito po yung pinagprituhan ko ng tokwa. Same pan po ang gagamitin natin sa paggisa. Kanina po naglagay ako ng konting mantika. Ayan po, kung nakikita nyo, may konting mantika siya. Kasi dinagdagan ko lang po yung kaninang ginamit sa pagprito ng tokwa. Yun po kasi yung first step. So, ito po yung prinito ko kanina. Hindi ko na pinakita sa video para hindi masyadong humaba. Tapos, dito, ito yung pan na ginamit sa pagprito. Dito rin po tayo magigisa. At may konting mantika na po yan. Ang inuuna ko po sa pagigisa ay ang sibuyas. Yan. Kasi po, mas malasa ang magiging resulta ng inyong lulutuin. Para sa akin lang pa, opinion ko lang po. Pero kung gusto nyong unahin yung garlic, okay lang din po. Kaya lang sa akin po kasi, pag inuna yung sibuyas, mas lumalabas yung flavor niya. Hindi siya madaling masunog, hindi katulad ng garlic. Ito po kasi kina-caramelize natin. Caramelization ang process po na ito. Hanggang sa maging transparent or translucent na yung ating onions. Yan. Mas lumalabas po yung flavor niya pag slow cooking. Gisa-gisa lang. Sinasangkot siya lang po natin yan. Sana po nakikita nyo. Ayan. Kung nakikita nyo po na nag-iiba na ng color or nawawala na yung color ng sibuyas, sa kanya po ilalagay yung bawang. Kasi yung bawang po madaling maluto. Madali siyang masunog. Unlike kapag inuna nyo yung sibuyas. Pero kung ano po yung nakasanayan nyo, pwede naman po. Kung doon na kayo sanayan. Sa akin lang po kasi ito yung sistema ko sa paggisa. Inuuna ko talaga yung sibuyas. Next, ito naman po, bawang. Gisa na natin yung bawang. Simutin natin, sayang. Ayan. Gisa-gisa nyo lang po. Madali lang po ito eh.
Tapos po, meron po akong isang technique kung paano mag-level up yung lasa ng niluluto nyo. Sa pag-isa pa lang po, isi-season nyo na po siya. Lalagyan nyo na po siya ng pinch of salt. Yun lang po, kurot lang ng salt. Yan. Para bawang at sibuyas pa lang ay malasa na. Nag-uumpisa pa lang kayo mag-isa, pumapasok na yung lasa niya. Yan. Kung nandito po kayo, maaamoy niyo yung amoy ng bawang. Nangangamoy na po yung bahay namin. May bawang na. Yan. Masarap po to at healthy yung dish na to. Lalo na kung meron kayo mga seniors na ayaw kumain ng baboy, ayaw kumain ng kahit anong karne. Yan. Kasi gulay naman po ay napaka-healthy. Lalo na yung kalabasa. Maganda po yan. Rich in vitamin A. So, gisingin nyo lang po ng mabuti. Kasi nakakaano lang tayo eh. Lakasan natin ang konting apoy. Yan. Gisa-gisa lang po yan. Nakikita niyo po ba? Mabango na siya. Shout out nga po pala sa mga OFW natin, mga kababayan natin na nanonood po sa ibang bansa. Salamat po sa pag-subscribe. Thank you po sa pagsuporta sa aming channel, sa Kabayan Goodwill. Madami pa po tayong i-upload ng mga videos sa mga darating na mga araw. Yan. Alam niyo po yung mga anak ko, sinanay ko sa pagkain ng gulay. Baby pa lang po sila, mga 6 months. Pinapakain ko na po sila ng boiled kalabasa, boiled potatoes. Minamash ko po yun. Dinudurog ko mabuti para makain nila. Nasanay na po talaga sila sa gulay. Kaya ngayon, hindi sila pihikan, hindi sila mahirap pakainin. Tapos po natin igisa yan. Susunod na po natin ang ating kalabasa. Ito po, pwede na natin ilagay yung kalabasa. Ayan lang po lahat yan. Gisa-gisa lang rin po. Ayan. Ayan, igasin nyo lang po yan. Hanggang sa yung lasa ng bawang sibuyas, i-absorb po ng ating kalabasa. Ayan. Hininaan ko po ng konting apoy. Medyo matagal lang po yung pag-isa natin dito sa kalabasa. Sarap po to, lalo na pag sinanay nyo yung buong household sa pagkain ng gulay. Naku, wala kayong po problemahin sa nagtataasang mga bilihin, katulad ng mataas na po ang kilo ng baboy ngayon. Pati ang baka, ang isda, sumusunod na rin po sa pagtaas. Grabe. Kaya may isang option tayo, at least ito, healthy na, masarap pa. Yan. Diyan lang po muna siya. Mga ano po yan, mga 5 minutes. 5 minutes po siya dyan. Na-absorb na ng kalabasa natin yung lasa ng bawang at sibuyas. Tapos po, ang isusunod natin ay ang ating sitaw. Ito po,
yung sitaw natin. I-add na natin. Yan. Ganun din po. Same process. Halu-haluin mo para ma-absorb niya rin yung lasa ng bawang at sibuyas. Gisa-gisa niya lang po ng ganyan. Ito yung maganda na yung kulay ng ating kalabasa. Mga rin po yan. Kung ayaw niyo po kung ayaw niyo ng sitaw na medyo crunchy, mga 10 minutes po. Yan. Pero kung gusto niyo naman po na medyo malutong-lutong pa, 5 minutes. Yan. Ayan. Dito na siya. Ngayon po, susunod na natin ang ating mga pampalasa. Kuha lang po tayo ng dali lang po. Susunod na natin yung ating oyster sauce. Ito po. Oyster sauce. Dato puti, oyster sauce po ang gamit ko. Dato puti. Baka naman. Hindi po tayo sponsored. Pero baka may gustong mag-sponsor. Yan. Isang pakete lang po ng dato puti. Yan. Kikain niyo po lahat yan. Tapos, susunod na rin po natin ang ating toyo. Yan, toyo. Dato puti. Dato puti po ang gamit ko na toyo. Dahil mas masarap po siya para sa akin. Mga mga 2 tablespoons. Yan. Yan. Okay. Tapos, lalagyan din po natin sunod po natin ang patis. Ang gamit ko naman po ay Lawrence patis. Lawrence fish sauce. 2 tablespoons din po. 1. Yan. Yung mga gusto pong magbawas ng alat, depende po sa inyong panlasa yan. Sa akin, ano lang. Yun lang po yung panlasa ko. Okay. Tapos, halu-haluin po muna natin yan. Para habang ginigisa siya, nanunuot na yung lasa. Para pumapasok na sa gulay natin yung ating mga pampalasa. Yan. Kita niyo po ba yan? Yes. Nagiging saucy na. Huwag po kayo mag-alala dun sa oyster sauce dahil hindi po siya maalat. Ano po siya, lumalaban po yung konting tamis niya. Ayan. Hindi po ako gumagamit ng bechin o vetchin. Hindi po ako gumagamit noon kasi
pwede naman po natin kunin yung mga ibang lasa niya sa mga natural na pampalasa. Tulad po ang toyo. Soya beans po yan. Oyster sauce, galing sa oysters. Tapos, yan. Kaya nyo po muna siyang mag-simmer dyan. Para maluto pa po yung medyo matigas po kasi yung gulay. Tapos po, bigyan natin ng konting pepper. Ito po pepper. Bahala na po kayo magtansya kung gaano karaming pepper ang ilalagay niyo. Kasi, depende po to sa panlasa na nagluluto. Yan. Yaan nyo lang po siya mag-simmer for another 5 minutes. Ayan. Haluin niyo po. Pag nag-simmer na siya, haluin niyo po para hindi siya masunog. Ayan. Nanuot na po ang lasa niyan. Nanuot na sa mga gulay natin yung lasa. Simmer niyo lang po. Tapos po, kung gusto niyo po ng medyo masabaw na ginisa, lagyan niyo po ng mga ito po yung gamit kong pang measure ng tubig, yung sa pang measure ng bigas. Yan. Kasi po yung mga anak ko, gustong-gusto nila ng medyo masabaw. Kaya yan. Sa takalan po ng pantakal ng bigas, tatlong ganito po yung nilalagay ko. Pero kayo po, kung mas gusto niyo yung dalawa, nasa inyo po yun. Ito po yung pangatlo. Yan. Tapos, hayaan nyo lang po siyang kumulo. Yan. Hayaan nyo lang pong kumulo yan. Ay, pagkalagay po pala ng ating tubig, ito po ay optional lang, pero kung gusto niyo po, pwede niyo pong lagyan nito para garlicky po yung flavor niya. Garlicky yung lasa. Mabibili niyo po ang garlic powder sa mga supermarkets. Yan, pag nag-grocery po ako, bumibili ako niyan. Alam niyo na po kung saan ako nag-grocery. Yan. Tansya-tansya lang po yan. Depende po sa inyo kung gaano karami. Sa akin po siguro mga 2 or 3 teaspoons. Yan. Okay na po yan. Konti na lang pala yung laman nito. Lalagay ko na lahat. Wala na oh. Hindi na magtitira. Masarap naman po kasi yan. Mahilig po yung mga anak ko sa mabawang na lasa. Ayan. Sinimot ko na po. So, more or less mga 1 tablespoon. Tapos, haluin nyo lang po. Ay! Haluin nyo lang po siya. Ayan. Tapos, pakukuluin po natin yan ng mga 5 minutes. At habang niluluto po ito, magsasaing naman po ako.
Ayan mga kabayan, kumulo na siya. At pinadagdagan po kanina ng anak ko ng tubig. Pinadoble niya po yung tubig kasi gusto raw nila na masabaw. Kasi umulan po kanina at medyo malamig. Kaya pinadagdagan po uli ng 3 cups. So bale 6 cups na po yung takalan po ng bigas ha. Papakita ko po sa inyo. Bale 6 cups po ng tubig yung nilagay ko. Yun po yung total. Kasi pinadagdagan po na anak ko. Gusto daw po nila ng masabaw. Kaya pwede po kayo pong bahala. Pero sakto lang po yung lasa niya. Yan. Okay na po ito. Luto na po yung ating ginisang gulay. Ginisang kalabasa at sitaw. Ngayon siguro po nagtataka kayo. Nasaan yung piniritong tokwa? Kasi po mahilig yung mga anak ko sa piniritong tokwa. Kaya gagawin natin siyang toppings. Ayan, okay na po yan. Marami po kasi kami dito sa bahay. Kaya dinamihan ko yung sabaw. Yan. Nag-aagawan po kasi sila sa sabaw eh. Kasi sabaw pa lang, ulam na. Pag nilagay mo yan sa kanin, masarap siya. Yan. So, yan. Lipat na po natin dito sa ating plato. Tignan niyo po yung aking paglalagay ng tokwa. Sandali lang. Wait lang po mga kabayan. Ito po. Lalagyan na natin ng tokwa. Yan po yung pinaka-toppings niya. Yung ating piniritong tokwa kanina. Ito na po yan. O, diba? Kasi pag sinama natin yan, mawawala yung pagka-crispy ng tokwa. Kayo po, pero nasa inyo pa rin po kung gusto nyong isabay siya sa gisa. Pero sa akin po, at sa family ko, mas prefer nila yung naka-toppings na fried tokwa or fried tofu. Ayan. Sana po nagustuhan nyo ang ating video for today. Healthy po ang ating lunch. May kalabasa, may sitaw, at may tofu or tokwa. Sa mga bago pa lang po sa aking channel at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe po and hit the notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga videos. Maraming salamat po sa pag-like at sa pag-share ng videos natin. Maraming salamat mga kabayan. Enjoy your lunch. Bye!